Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. What is a soldier? You see them in the news. You see them in video games, in TV, movies, the internet. We see the action, amazed at the equipment, in awe of the skills. But what is a soldier? What lies behind the guns, the bullets, the gear? An ordinary human being, just like you. An ordinary person that will become the country's best, the country's brightest, the country's heart and soul. A nation's servant whose honor is to serve the Filipino people. A protector whose duty is to lead in times of trouble. A noble warrior that has chosen to push themselves to being the best that they can be. An ordinary Filipino, just like you, that has chosen to serve, lead, and whose extraordinary actions can inspire a nation. What is a soldier of the Philippine Army? An ordinary Filipino called to do extraordinary things. A human being with heart and soul. A warrior with a noble code. A protector of our freedoms. A Filipino hero. And you could be one too. A soldier of the Philippine Army. Serve, lead, inspire. Find your calling here. Join the Philippine Army today. Serving the people. Securing the land. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Ayan mga katropa, good morning, good morning, good morning. Isang magandang araw ng December 3, 2020. So sa ngalan po ng aming Group Commander, Major Luzelle L. Lara, at sa aming Commander din ng Civil Relations Service, Major General Ernesto Torres Jr. Sir, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, General Gilbert I. Gapay, isang magandang araw po sa inyo, sir. Ako po si Katropang Vic, representing Philippine Air Force, at kayo'y nanonood ng Tropa Galingan. Okay, magandang umagang muli mga katropa. Muli na naman tayong magpagalingan sa Tropa Galingan. Ako nga pala si Katropang Mark, representing Philippine Army.
Magandang umaga mga katropa. Ako nga pala si Katropang Omar, representing ng Philippine Navy. Mga katropa, magandang umaga sa inyong lahat dyan. So, yun nga mga katropa, no? So, isang magandang araw uli ng December 3. So, ngayong araw, for info lang, no, mga katropa, dito sa Camp Aguinaldo ay kasulukuyang isinasagawa ang AFP Housing Caravan dyan sa may Pugad Lawin Resto Bar and Grill. So, sa mga katropa natin dito sa Camp Aguinaldo at sa mga malalapit, no, sa mga kasamahan natin sa serbisyo, pwede kayong pumunta dyan ngayon sa AFP Housing Caravan. Dyan lamang sa may Pugad Lawin, sa may AFCOC Commission Officer sa dyan sa may AFCOC, malapit lang dyan, no? So, pasok lang kayo doon at marami silang pinamimigay na freebies at mga pwede kayo mag-avail ng iba't ibang program ng housing program natin mga katropa, no? Yun, mga katropa. So, ayun nga din, no? So, ngayong araw, mga katropa, ating pag-uusapan ay about sa palakasan. Yaon. Malakas. Yun. At At dahil meron isang humamon, no, mga katropa, may nagtanong, katropang Mark at katropang Omar. Oo. Sino daw ba pinakamalakas physically? Nako. Siyempre, Air Makikita Force. niyo yan. Siyempre Makikita Navy niyo na yan, katropang Oo. Vic. Navy yan. So, yun nga, no? May, may nagtanong, may nag-message sa atin, no? At gusto malaman kung sino pinakamalakas physically. So, walang problema mga katropa. At dahil dyan, may na-come up kami ng isang challenge at ito susubukan natin pa-trendingin online, ano? So, anong pangalan ng challenge natin mga katropa? Ang tawag sa challenge natin mga katropa ay PFT Challenge. Oh, Yan, ayos so, yun mga Ano katropa. ba ibig 50 sabihin ng challenge. PFT? Katropang Mark, katropang Omar. Ang PFT ay Physical Fitness Test kung saan dyan ang nakapaloob ay ang push-up. Sa boys is 45 push-up and then sa sit-up and then 3.2 kilometers na takbo. Yan, So dapat Ayos na na yan. malakas lang yung katawan dyan kasi pag bumagsak ka, negative ka na. tama. Oo. So, para sa kaalaman nyo mga katropa, no, sa mga nakasubaybay sa programa natin ngayong umaga, ang PFT ay isang programa yan para sa mga tropa nating mga kasunduluhan. Mm-mm. So, yan ay para panatilihing malakas, fit, at sexy ang ating mga sundalo, ano. So, yan ay ginagawa. Sa Air Force, ginagawa yung PFT quarterly. Sa Army ba? Tuwing kailan? Dito sa GHQ, quarterly rin. Pero sa Philippine Army is quarterly rin. Pare-pares lang naman. Quarterly Quarterly din. sa Para lahat yan, mga makita na katropa. malalakas pa rin ang mga sundalo. Oo. So, yun, no? Bali sa loob ng isang taon, mga katropa, 4 na beses chinecheck ang lakas, ang tikas ng mga kasunduluhan natin, ano? So, yan ay para din sa health ng mga kasunduluhan natin, syempre. Dahil paano mo ipagtatanggol ang ating bayan kung ikaw ay mahina physically. So, dapat fit na fit, no? Mm-mm. Physically fit, mentally fit, spiritually fit. Yun, no? Dapat malakas ang yung pangangatawan, no? So, yun. Pre. Abangan nyo yan sa susunod na episode, mga katropa. Walang problema. Diyan natin malalaman kung sino ba talagang pinakamalakas pagdating sa push-up. Alam na yan. Dating Navy yan, sa sit-up. katropang Vic. Makikita nyo yan pag pagalingan na talaga. At sino pinakamabilis tumakbo. Yan. Navy na yan lahat. Navy nga tayo eh. Air Force yan, Air Force. Tiwala ako dyan, tiwala. So, yun na, mga katropa. Abangan nyo ang aming hashtag PFT Challenge, ano? Iyon. So, ito, moving on. So, ngayong December, pag-usapan din natin mga katropa. No, ang bilis ng araw, no, mga katropa. Bali, Oo nga. December na, no? December kailan na. Ilang lang, days na lang. Pasko na. Magpapasko na. Pasko na. Oo. Bagong taon na, no? So, pag-usapan natin, para mag-throwback tayo ngayon kasi Huwebes, eh. Oo. Pag-usapan natin, ano ba ang mga nangyari na ganap nung ngayong taon 2020 bago man na matapos yung taon 2020 parang mag-throwback tayo ng very very little. So sabihin na natin oo, no, parang masalimuot or let's say parang hindi ganun kaganda ang taong 2020 para sa ating mga kababayan, actually para sa buong mundo, no, mga katropa, gawa ng dahil ng pandemic, no, dun sa sakit na kumalat. So, ayan ang pag-uusapan natin, mga katropa. May gusto kayo idagdag? Katropang Katropang Mark Bira.
Okay, magandang umaga ulit, no? So, Katropang Vic. Yun. So, yun no mga tropa. Bali, pag-usapan natin ngayon kung ano-ano ba nangyari from January until December ngayong taon. Kasi napakaraming mga masasalimuot, let's say mga hindi magandang pangyayari. Pero may mga magaganda din naman nangyari. At may mga maraming bagay na nauso, napansin nyo mga katropa. Oo, yung push-up challenge. Isa na yun. Push-up challenge, isa yan. Oo. Yung mga plantito-plantita, ngayon lang nauso yan. Halos makikita nyo, puro mga sundalong nagpapalakasan. Oo, Para daw sa ano ba yun? Yung anong sakit yun? Oo, Post-traumatic ba yun, sabi? Oo, yung 25 push-up for 25 days, napakatindi. Oo. Push up. Kayo ba, nagawa nyo rin ba yung mga katropa? Well, personally, sa akin naman, walang humamon walang nag-tag sa akin sa 25 push-up for 25 days challenge. Pero ngayon, sisiguraduhin ko at papangunahan nating tatlo ang ating hashtag PFT challenge, no? At sisikapin natin yan na mapatrending, no? So, next segment natin, no? sa Next episode, no? Sa makikita Martes. nyo kung sino talaga ang mga pinakamalalakas. Tama mga katropa. So, yun, no? So, comment down below, no? Kung sino ba talaga ang manok nyo sa tatlong branch of service. Walang problema dyan. Ako na nagsasabi sa inyo, kayang-kaya ng Air Force yan. Push up lang ba? Sit up lang ba? Sa Army, sigurado ang push-up. Kayang-kaya ko yan. Oo. Alam mo mga katropa, sa Navy, sa takbo, alam na yan. Mabilis tumakbo ang Navy. Kala ko lumangoy lang kayo. Kala ko langoy. Sa langoy mabilis ang Navy. Langoy at saka takbo yan. Ay, Alam mo tumatakbo kasi rin ba kayo mga katropa, sa dagat, tumatakbo kami. Yun, Napakatindi naman. Buti lumulutang ka pa. Ang training pala ng Navy sa dagat, tatakbo, no? Kasi mahirap tatakbo sa tatakbo ka tubig, niyan. mga katropa, eh, no? So, yun, teka lang, So, maraming salamat sa mga sumusubaybay. Meron tayong 58 viewers, Naku, Yeah. napaka Comment down rami, below. Libreng-libre magpa-shoutout, mga katropa. Ito, unang-una na. Ito, tropa ko to, galing from Cavite to, no? Si Basil Soriano. Isang shoutout dyan na Yong, si katropang Yong to, no? At binabati ko rin ang aming advisor nung high school from Cavite din, Indang Cavite, si Miss Jory Tiboyin. Yung happy birthday, ma'am. And classmate ko din, Adeline Bernardo, December 3, birthday din niya ngayon, no? So sa lahat ng mga nagdidiri ng kaarawan dyan, isang magandang araw at na i-enjoy nyo ang inyong araw ngayong inyong birthday. So yun, tuloy tayo sa topic natin, mga katropa. Okay, sige, katropa. Okay, so eto na, without further ado and in no particular order, ito ang mga nangyari ngayong taon. So, unang-una, noong January, syempre New Year yan January 2020. Ito isa sa pinaka nakakatakot actually, na muntik pumutok, mga katropa. Oo. Yung World War 3, no? Parang kumalat-kalat yung balita niyan, mga katropa. Natatandaan nyo ba? Yung Ang pag-aalam ko lang kasi yung putok sa loob, Huwag dapat sa loob, dapat sa labas lagi. Hindi. Mga ibang putok ata yung tinatopic ng ating Yun ang nakikita mo lagi sa sa napakatindi. Yun ang New Year talaga na So, yun So, kung matatandaan yung mga katropa, noong January, parang naging usap-usapan ng World War 3. So, Ano buti, bang magkakalapit hindi natuloy, no? anong magiging magkaaway sana diyan ng World Well, War parang nag-start dyan ata is yung Iran and the US, no? Pero syempre, kahit hindi tayo masyadong involved mainly, pero pag nagsimula yan, sigurado maapektuhan ang bansa natin. Pero salamat sa Diyos at hindi natuloy yan, no? At pero isang pangit na pangit tayo na kagad yan, hindi po kakaumpisa pa lang ng taon, parang digmaan kagad, gera kagad, no? Masama yun. Yung pag-usapan. So, yun. Intro pa lang ng 2020, parang iba talaga ang aura ng 2020. Tapos idamay mo pa dyan yung pagputok ng Bulkang Taal. Oo, kailan ba yun, mga katropa? January 20 din yan. January 2020 din yan nangyari, no? January mga din yan, mga katropa. Kasi pero doon ang din ako mga katropa eh. Oo. Nandun ka, katropa Omar. Katropa ko pala? Oo. Ay, doon din ako nun Dispatch din ako doon na Nandun din ako sa ating Hindi tayo mga- nakita-kita. Namigay kami ng mga relief goods noon sa Taal. Yun. Oo, So, lalong-lalo anong sa Laguna. pinerform nyo nun, katropang Oo, Mark, na Taal eruption? Galing kami dito sa Civil Relations Service, so kinuha namin yung mga dinonate din ng mga stakeholders. At yun, simula nung pumutok yung vulkan na yun, is tuloy-tuloy yung pagbibigay sa Civil Relations Service ng mga relief goods, mga pagkain, mga makakatulong sa kanila, mga damit.
Kasi naapektuhan sila eh. Yung pagputok ng ano, isa naapektuhan din yung mga kanilang alaga. Pati yung mga pananim nila sa ano at mga fish pan. Kaya tumulong agad ang Philippine Army at ang mga stakeholders para maayos yung or maibsan ang kanilang kagutuman at maging masaya sila sa kanilang bahay-bahay. Yun naman pala. Ganyan talaga ang Mabilis Philippine umaksyon Army. ang Philippine Army. Sa Philippine Navy naman, na-deploy ka din pala ng katropang Omar. Katropang Big, deploy din ako doon na anong pagputok talaga ng ano eh. Yung mismo pagputok talaga, no araw na Oo, pagputok ng Pumunta Vulcan Taal. agad ang Team Navy doon eh. Yun. So, Gumamit ba kayo ng mga barko doon, katropa? Ang una namin ginagawa, wala mang dag. wala mang dagat doon. Siyempre may talaga doon. May yung palibutan ng may dagat doon. Kasi lake, hindi lake, Lake, yun eh. lake Yung pala, lake, oo. Taal Lake. So yun mga katropa, na marami din nagsasabi nun, no, kung bakit, parang may nabasa akong post na natatandaan ko. Parang gusto ata nila mag-deploy, may mga nagko-comment na kababayan natin na parang gusto nila magpadala ng mga barko ang Philippine Navy o ang gobyerno dun sa Taal. Mga kababayan, mga katropa, ang Taal Lake po ay lake lamang, hindi po yan dagat. Napapalibutan siya ng mga bundok. Yun, Tama ba? tama. So although malaki yan, malaking lake yan, pero yan po ay isang lake lang. Hindi makakadaan yan ng dagat. malalaking barko natin dyan sa Hindi lake. kaya ng mga barko ni Katropang Omar yan. Hindi Babangga pwedeng tayo tumawag dyan. Sasayad. Sasayad. So yun. Well, speaking of ng tulong nun, yung Philippine Air Force din, nagpadala din ng mga relief operations nun during Taal eruption at sa rehabilitation din ng Batangas nun para tinulungan natin yung mga kababayan nating Batanggenyo, ano? Dahil may isang may airbase din kasi sa Lipa, Batangas. So for sure naapektuhan din ng airbase na yun. Pero hindi yun naging hadlang para makatulong ang Philippine Air Force sa mga naapektuhan ng pagputok ng Bulkan Taal. Kasi doon din kami nakabis sa Katropang Big eh. Doon sa Lipa Air Air Force. Base. Oo, yun. Doon Lipa pala. Air, So, Lipa Air Base. So yung mga binababa na relief goods ng mga ng C-130 is kayo rin ang nagdadala sa ano. Kami din sa mga naapektuhan. nagdadala sa mga kababayan Kasi yan natin. talaga pag mga ganyang disaster, mga is talagang mga military or AFP ang nangunguna diyan. Tayo ang unang tinatawagan ng mga ating kababayan. So pag may mga disaster response, no? Nung time na yun, Nauna dyan. nanghihingi yung mga makakaliwa ng mga donations. Para saan, di ba? Para sa kanilang sarili lang 'yan. Kaya wag kayong maniniwala sa mga makakaliwa na 'yan. Nasaan ba sila nung nung pagsabog ng bulkan? Wala, di ba? Wala kayong makikitang mga makakaliwa, mga front. Wala silang ginawa dito sa buong Pilipinas kundi manggulo lang. Kaya Isa lang ibig sabihin yan, Katropang Mark, Oo. Katropang Omar. Masama mga liwa. huwag kayong mga ngaliwa. Huwag kayo makakaliwa, Oo. mga katropa. Hindi talaga pwede sa amin ding mga sundalong mga liwa. Yan. Tandaan nyo yan lagi. Gagamitin natin hashtag yan, no? Hashtag wag mga liwa. So, kung merong umuusong, may kumakalat ngayon, no, hashtag no red tagging, no to red tagging. Wala pong red tagging, mga katropa. Hindi totoo yan, no? Pero ito, totoo to. Huwag mga liwa. Masama mga liwa. Masama talaga yan. Masama ang mga liwa. Hashtag natin yung hashtag bawal mga liwa. Marami kasing ibig sabihin ng mga liwa eh. Oo. Lalo na pag... sa kakaliwa mo, madadali ka kay misis mo. Isa na yun. Isa na yun. Isa yun. O, anong pangalawa, katropa? Pangalawa is yung let's say yung mga pag-anib or pagsuporta sa mga makakaliwang grupo, sa mga terorista, no? So walang idudulot na maganda yan, mga katropa. Magsundalo na kayo, mag-Air Force na lang kayo. Sigurado pa ang buhay-buhay, no? Kung lalaki ka, pag nag-Air Force ka, dagdag pogi points yan, syempre sa uniform, sa tika, sa tindig, no? Kapag babae ka naman, pag nakakita ka ng babaeng sundalo, parang unique eh. Parang iba yung dating eh, no? Pag parang, wow, sundalong babae. Tapos ang maganda, no? Parang nakakaganda talaga, nakakaboost. Sexy pa. Sa army ka makakita ng mga matitinding babae. Babaeng sundalo. Kasi sa Marawi nakikita nyo dyan. Makikita nyo yung mga babaeng sundalo natin. Hawak-hawak ay mga malalaking mga one shot. Mga A4. Talagang bumabanat sila. Ganyan katindi ang Philippine Army, pati babae. Walang lalaki babae sa Philippine Army. Kaya So, lahat yan, physically fit yan, malalakas yan. So, May kita niyan, So, yun nga mga katropa, no? And moving on, no?
after ng event na yun, no January nga, almost World War III almost started, tapos Taal Volcano eruption. After no, na major event na nangyari is yung yung bushfire sa ibang bansa naman, Ibang sa bansa, Australia. oo. So yun, Laki ng parang ano. ilang araw na sunog yung kagubatan yung bushfire sa Australia, no? At marami ding naapektuhan dyan, mga katropa. Marami ring namatay ng mga animals nung Oo, time no? na yun. So yun, matindi. Tsaka Tapos syempre, yung katropang Vic, yung idol ko sa basketball. Kobe, no? Oo. Kobe, Oo, yun, wala, isa yun. pa yun. Kobe Isa pa din Bryant. Yun, isa pa Ang sa daming pinaka-major nalungkot. event ng 2020. Yung biglang pagkawala ng, siyempre, idol natin, Black Mamba, Kobe Black Bryant, Mamba. no? The legend. Living Yes. legend sana siya noon. Kaso Oo, wala na. napakatindi. Pinanood ko pa yung last game niya sa Yung 68 points ba yun? 60 points. 60 plus points, no? 60 pass, oo. Ang galing. So napakatindi, talagang isang alamat, no? At Ganda ng yun nga lang, pagkaka-ending ng kanyang career. career, no? So yun, mga katropa, nabiglaan ng pagkamatay, no? Oo nga, ang daming nga By nalungkot. Mamba, no? By Black Mamba. So, isa yun sa nangyari nung January din. Tapos syempre, hindi natin makakalimutan. At ang pinaka-remarkable ngayon 2020, nung March nangyari to, no? Ang lockdown, mga katropa. Yan, March lockdown. So, yan ang mahaba-haba natin pag-uusapan ngayon, mga katropa, no? So, dahil syempre, nag-start yung lockdown ng March. Tapos, tama, magugulat tayo ngayon, December na, no? Parang napakabilis. Ang bilis, oo. Actually Bilis na ngayon, oras. naka-ano pa rin tayo, naka-quarantine pa rin tayo dito sa Metro Manila, naka-general community quarantine pa rin tayo, mga katropa. So hindi pa totally lifted yung let's say lockdown or quarantine. Kaya Namimiss ko na nga yung yung walang quarantine eh. Gusto ko na mag-party-party ba? yun, isang magandang topic. Ano bang pinaka-na-miss mo nung lockdown, katropang Mark? Oo. Ang pinaka-na-miss ko dyan, ang sarap mamasyal. Kasi walang traffic. Pero sa iba kasi is may mga checkpoint talaga. May talagang stricto dati nung panahon ng ECQ. So ngayon medyo ECQ, nakapasyal-pasyal ako noon and wala siyang traffic. So Hindi, sarap. yung ano ba, yung mga na-miss mo dati na hindi mo nagagawa? Ngayon, Yung dati. Oo, dati. Yung parang dati, normal lang na yung dati na gusto mong dine-in, gawin. di ba? Dati, Oo. pwede magtabi-tabi sa dine-in. Pwede no? kang kumain sa mga na-miss ko na yun kasi lagi kami every weekend No? na meron kaming family gathering. So yan, lalabas kami niyan, pupunta kami ng mall, kakain kami sa Jerry's Grill, yan. Yun. Oo. Siyempre, sama-sama kami ngayon. And then after nung ngayong GCQ, kakain kami sa labas, wala, hindi na pwede yung mga bata. Oo, no? So Oo, puro isa yun. matatandaan na lang, kaya parang hindi rin enjoy. So sa bahay na lang kami nagsasalo-salo. Oh, tama yun. Isa Para safety din. Safe. Ikaw, Safety rin katropang ng mga Omar, bata. ano ang, let's say, namimiss mo na nagagawa mo dati na hindi mo magawa ngayon, let's say, quarantine pa, may community quarantine pa? Na-miss kong gumala eh. Gala, no? Yung punta-punta sa Hirap SM, talaga. Oo. kain. Mm. Mahirap mo nang gawin ngayon eh kasi alam mo na maraming Maraming sarado, Oo. marami pang bawal, no, mga katropa. Tsaka ito lang, no? Ang hirap lang kasi, kahit let's say, magde-date kayo ng girlfriend mo or ng asawa mo, tapos pagdating nyo sa restaurant or sa fast food na kakainan nyo, magkahiwalay pa rin kayo, no? Or paghihiwalayin kayo. Oh, doon sa harap So, yung ano mo. oo. Yung So, girlfriend mo. Walang forever, no? Walang forever. Kahit gaano kayo ka-sweet, kahit gaano kayo ka-intimate sa isa't isa. Pagdating nyo sa fast food, sa restaurant, paghihiwalayin kayo. Hindi kayo pwede magtabi. So, walang forever, mga katropa. So, isa yan sa Time nga mga na yun mahirap, no? Bawal I-overcome. daw ang mag-holding hands. No? O, isa Bawal pa yun, ang no? magkadikit sa mall. Tapos at least 6 feet ang distance feet, or oo. isang metro Grabe. pagitan, no? So, paano ka makikipag-holding hands yan? No? Parang lang, abot-abot lang, ganun lang. So, isa yan sa mga, let's say, mahirap na pinagdaanan natin ngayong community quarantine pa, mga katropa. No? Tapos ito pa, isa rin sa mga mahirap na natin na uso yung quarantine din. Syempre yung no? Yung parang mga pamatay inip ba sa loob ng bahay kung anong gagawin nyo, no? So, ikaw, katropang Mark, ano bang, let's say, kung wala kang trabaho, kasi sa amin, sa mga frontliners, busy pa rin naman. Pero syempre, may mga araw pa rin na walang, let's say, may mga araw na may free time kahit papano.
So, ikaw katropang Mark, paano mo in-spend yung araw na hindi pwedeng lumabas basta-basta? Okay, siyempre, pag ganun, hindi ka talaga makalabas ng basta-basta. At pagod ka rin, siyempre. Pagod din ako sa, siyempre, nagbibigay tayo ng relief goods dahil sa AP Mobile Kitchen. Mobile Kitchen yun, isa yun Oo, mga so, katropa. pag uwi mo ng bahay, siyempre, magpapahinga ka, maglalaro ka na lang ng online games. At least, kahit papaano is, ma-relax pa rin yung utak mo. And then, after nun, matulog ka na, and then, kakain ka na lang. After naman, kinabukasan na naman is, Pasok ulit. papasok ka na naman ulit at magsisilbi ka ulit sa ating mga kababayan. Ikaw katropang Omar, may mga ginawa ka ba nun? Or let's say, anong pinanlaban mo pangontra inip ng mga lockdown nun? Ang ginagawa ko lang mga katropa is exercise ako mga katropa. Kaya palang machong-macho ng mga taga-Navy. Sit Means up, push up. exercise. Yun ang mga ginagawa ko pag naboring ako eh. Kailangan magpapawis ako. Paano papawis bang ginagawa mo? Anong papawis? Sample. Parang iba yata yung sinasabi mo ba? Yun ang ginagawa ko pag naano ako eh. Pag naboboring, walang ginagawa. Papawis na lang kaya. Papawis. Tama. So, ayun ka mga katropa, no? Sino kasama mo nagpapapawis, katropa? Siyempre, ako lang din. Kung may mga Kala ko kasama din girlfriend ako. mo eh. Cellphone ko. Kasi, bakit? Pwede ka magpapawis ka sa mga cellphone. Kasi no? may May mga app application diba? na. Oh, may may mga may mga application na may katropa mga ko. exercise app. May mga Kung website anong din, gagawin mo. pampapawis talaga. May mga website na pampapawis talaga. Nagsisimula yan sa U. YouTube. YouTube. Di ba? May mga exercise, Zumba may mga dun Zumba eh. sa YouTube eh. Bahala na kayo sa ibang U. So yan mga katropa. No? At ito pa, nabanggit nga ni katropang Mark kanina. No? Isa rin sa naging efforts ng AFP nung during COVID lockdown and community quarantine. Kasi ito, masakit sa loob natin. Pero marami talaga tayong mga kababayan na nawalan ng trabaho at naapektuhan talaga ng community quarantine at ng lockdown. No? So, hindi man natin kagustuhan na umabot sa ganun mga kababayan natin o mga katropa. Pero, nandun na nangyari na Kaya ang naging effort ng AFP is tulungan yung mga kababayan natin through the AFP Mobile Kitchen. Tama. So, yung mga mobile kitchen na katropa, na-deploy din yan sa iba't ibang bahagi ng bansa natin. Dati na-deploy yan nung Yolanda Relief, no? Tapos nung Marawi Siege, na-deploy din yan. Bali, yan ang mobile kitchen. Diyan niluluto, hinahanda ang mga pagkain ng mga kasundaluhan. At syempre, ng mga kababayan din natin na naapektuhan ng kung ano-ano mang kalamidad or pangyayari. So, gaya nga nung March, diyan nagsimula ang mobile kitchen, no? So, tumulong ang AFP, nagluto, naghanda ng mga hot meals. Hot Mga meals, bagong mainit na luto, mainit no? pa. Ang sasarap Oo. pa ng mga ulam na pinamigay natin. Tama. So, yun, no? Talagang tanghali, merienda, hapunan, sagot na ng Ano bang AFP. mga lugar ang nabigyan ng AFP Mobile Kitchen? nung Ito, time na no, yun? in no particular order, unang-una, no particular order, unang-una yun. Pero, ang unang-una, sa napuntahan is yung Tatalon, Quezon Tatalon, City. Quezon City. Yan. Marami So, tayong nabigyan dyan. 3 araw din na tumagal ang mobile kitchen dyan. Then after ng Tatalon is San Juan City. No, tapos nagmarikina, nagpasig, Malabon. 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 Yun. Ano pa ba? Rizal. Santa Mesa. Santa Mesa, yun. Mesa Rizal. Oo. Santa Mesa Rizal. Tapos din bumalik ng Quezon City sa Circle. Circle. Doon tayo nagbambay. So, eto mga katropa, for info din, ongoing hanggang ngayon ang AFP Mobile Kitchen para naman sa mga nasalanta ng bagyo, ng mga nagdaan na bagyo. Sa Cagayan. Yun. Hindi, sa ngayon, I believe parang na-deploy sila Nasa Marikina sila nung last week. Marikina, Diba? nung parang last week, no? So, tuloy-tuloy, no, ang effort ng ating mobile kitchen. So, for info, mga katropa, ang mobile kitchen natin ay 2 malaking truck, no? 2 malaking wing van yan. Na kompleto yan, may kalan, microwaves, lutuan, basta kompleto mga katropa, lababo, lahat. Kitchen, kung ano kailangan mo sa isang kusina, nandyan sa 2 malaking truck na yan. At dyan hinahanda ang mga pagkain na isuserve sa ating mga kababayan upang makatulong din kahit papano sa pang-araw-araw na pangangailangan. At syempre, yung mga pinamigay natin dyan at ang mga inihanda natin ay galing din sa iba't ibang partners natin at sa mga stakeholders natin, mga katropa. So, maraming salamat po sa mga naging partner
ng AFP, lalo-lalo sa programa na Kapwa Ko Sagot Ko, especially dyan sa Mobile Kitchen, dahil napakaraming tulong. So dyan may kita ang ang bayanihan talaga ng Filipino kapag may mga ganito tayo pinagdadaan ng pagsubok. Although yung ibang kababayan natin talagang nahihirapan, talagang tipong in other terms parang nakakaawa talaga. And although lahat tayo naapektuhan, pero hindi tayo nakakalimot tumulong, mga katropa, no? So, ayun. So, may gusto ko idagdag about dun sa Mobile Kitchen, mga katropa? Tropang ito laging si Katropang Omar lagi yan nade-deploy sa mga ganyang mga relief goods Navy nga kami. Maybe Hindi naman nga Navy. Basta para sa bayan, siyempre, tulong tayo. Di ba, kakagaling nyo lang kahapon, katropa, sa namigay kayo Oh, sa yun. Barangay mga katropa. Banaba. Barangay Banaba at saka Saka saan yung isa? Dalawa, no? dalawa yun mga katropa. Isang araw yun, katropa, namigay sila ng 300 food packs sa Banaba at 300 din. Saan lugar yung isa? Saan ba yun? Sa Rizal. Oh, Rizal. yun. Rizal. Rizal. San Mateo. San Mateo, Rizal. San Yan. Mateo, Rizal. yan. Oh. So, yan naman ay yung mga naapektuhan ng bagyo, no? Ng nagdaang bagyo. Mamaya may kita nyo rin yung mga pasasalamat ng ating mga kababayan na nabigyan ng ating mga kasundaluhan ng relief goods. Ipapakita yan mamaya. At ginagawa na ngayon ng ating mga editors yung mga videos kung saan isa talagang makikita sa kanilang mga expression or reaction na talagang lubos silang nagpapasalamat sa Armed Forces of the Philippines. Yun, tama. Maraming salamat din po sa inyo mga katropa at nilakasan ninyo ang loob ninyo at lumabang kayo at huwag kayong susuko mga katropa. Yun. Tsaka nagpapasalamat din tayo mga katropa sa yung mga nag-donate mga katropa. Yan, Mga alam kababayan na, nating mababait. Na nag-donate, no? Bukas sa palad na nag-donate sa ating programa. So, yun, no? Going back sa ating topic, no? Parang medyo nalihis tayo ng konti. Pero, ano pa rin yun? Ugnay pa rin Yun yun, pa rin sa yun, yes. natin. So, kayo mga katropa, kasi ramdam nyo ba? Kasi parang nakikita ko mga post sa Facebook, mga nakaraan. Parang ano daw ang 2020? January, February, March, December. Totoo ba mga katropa? Kumbaga parang yung March hanggang November, dumaan lang. Tapos magugulat na tayo lahat ngayon. December na kagad. Oo. No? Kayo ba? Nakakabilis On talaga the span of ilang months yun? From March to November. Let's say, ano ang ma-share nyo or hindi nyo makalimutan experience nyo during that period of time? Si Katropang Omar, napakaraming isi-share sa atin yan. Yung Yung una dyan, yung love life niya. Pas muna tayo sa love life mga katropa. Pas mo. Single yan mga katropa. Single. Yun mga katropa. For sale. As of episode... Pas muna tayo sa mga love Pangilang life, episode live na ba natin to? As of episode namin, single pa rin po si Katropang Omar. Mm-hmm. Gaya po ng sinabi namin no episode 1, binebenta pa rin po namin siya. Pamay na lang po, pamay. No issue. No issue po yan, pamay na lang po. Comment down, pamay na lang po si Katropang Omar. Philippine Navy po yan, pamay na lang. So ayan, Katropang Omar, no? On the span of from March to November, let's say ano bang di mo makalimutan na experience or pwede mo maikwento sa amin, no? Kasi may mga nagsasabi na parang ang bilis daw dumaan ng panahon na yun, eh. Kumbaga parang iglap lang or pumikit lang, December na eh. Oh. So ikaw ba, Katropang Omar, anong ma-share mong kwento sa amin on that span of March to November? Anong may kwento mo katropang man? Kasi Diba? katropa, ganito kasi no. Hindi ko na rin kasi napansin yung araw na nagdadaan dahil na rin sa araw-araw na rin tayong araw-araw rin akong sumasama sa mga relief operations kaya parang ang araw na yon ay napaka importante sa akin at parang wala lang, masaya ako na nakakatulong ako sa ating mga kababayan at marami rin ako mga nakikilala na mga mababait din na tumutulong rin sa AFP upang may pamahagi rin yung mga relief goods. Unang-una na dyan yung off-roaders. Oo. At ang mga LGU din na tumutulong sa atin. Yan ang mga nakasama nating ma-deploy at talagang hands-on din. Kumbaga, nakasama natin sa frontline na tumutulong ng mga panahon na yun. Halos wala naman akong ibang mga
civilian kasi yun nga, since sundalo tayo, lagi tayong dapat is magsilbi tayo sa ating mga kababayan. Yun, katropa, no? So ito, ma-share ko lang din, no? Ito, parang nauso to ngayon, lockdown lang din. Yan. Ano bang mga TikTok na yan? Ano? Yung, Mga Isa na yun, ganun-ganun actually. yan katropang pick eh. actually, yan ang yan ang i-open ko Music ngayon. na tayo dyan para magkaganon-ganon. On the span of March to November ba? Nag-TikTok kayo? Puro TikTok yan Yeah. nangyari. Oo. Pero Naranasan ko talaga Ako yan, nanonood mga lang katropa na mag-tiktok din eh. Yun. Yeah. So Paano, yan paano? Sample, nanggaling na po sample. mismo sa representative ng Philippine Navy. Talagang Yung mga ganon-ganon lang, yung sayo-sayo lang ba? naranasan mga katropa. Pwede ba? Baka naman Papasample pwedeng ba? makahingi ng sample. Paano ba? Konting- Paano ba konti sumayaw lang ang din. Philippine Army? Ay, Philippine Yan, Navy. Ayun, yan. paano Navy sumayaw? Navy muna Sige. tayo. Navy muna tayo. O, ito. Pakita muna natin ano. Bago ang PFT challenge, magkakaroon tayo ngayon ng let's say mini competition ng Yeah. TikTok Oo. challenge. Ganun mo. Ano bang Hindi, ano na lang mga katropa sa sunod na episode natin. Ganun ang gawin natin. No? Para sa mga Kakanta na lang daw siya, katropa natin. tropa. Kakanta. So ito. Hindi, Sigurado. ang tanong kasi, ang tanong ng mga taga-subaybay natin, kung naranasan ba or kasi may mga post nun dati na sumikat, di ba? Kahit gaano ka nakainip, huwag ka magti-TikTok. Kaso, syempre, pag natalo ka ng, pag inip na inip ka, wala ka na magawa talaga. Parang, Meron pa nga TikTok na talaga. sinasabi, may katok ka na, may katok ka na. May saltik ka na, may katok ka pa. TikTok pa. TikTok, yun. So, yun, eto, no? So, naranasan ng katropang Omar natin from Philippine Navy ang mag-TikTok Mag-TikTok. during that period of time, no? At sa mga susunod nating episode, abangan nyo mga katropa kung paano ba mag-TikTok ang Philippine Navy at ang Philippine Army. Magpapagalingan ba tayo sa TikTok? Ano ba? Paramihan ba ng views? Paramihan ba ng Ay. likes? Yeah? Mananalo ang Philippine Army kasi mas marami kami. So, yun mga katropa, no? Abangan nyo. Kung sa next episode, ipapalabas namin ng hashtag PFT Challenge. So, sa mga susunod pa na episode din, ipapalabas din namin ng hashtag TikTok Challenge. No? Excited na nga ako katropa sa PFT Challenge natin kung sino talaga ang mananalo. Oh, Kaya kung sa inyo ngayon mga katropa na nanonood, mag-comment below kung sinong mananalo sa push-up, sit-up, and takbo. Mamimigay kami ng 50 load. yun. 50 load sa kung sinong Tama. mga kahula. Oo. Kung sinong mananalo sa push-up, Philippine Tama, Army, tama. Philippine Navy, or Philippine Air Force. Or sa sit-up din. So, bali mamimigay kami ng 150 load. Yun, no? Kada fitness PFT. Kung sino man Kada nasa event, push-up, kada sit-up. event ba? Oo. Oh, kada event. So, yun, mga katropa, comment below lang and titignan natin kung sinong mga mananalo Yun. na mabibiyayaan next episode. So, ayun, no? Explain lang natin yung mechanics din ng PFT Challenge. No? Sige. So, Tropa. ito yan, no? Sa loob ng 2 minuto, mga katropa, kailangan makapag-perform ng push-up. Yung proper push-up, Oo. So, sa mga susunod din na episode, i-explain namin kung paano ba ang proper push-up, tamang position ng kamay, kung gaano kababa, kung gaano kataas, at position ng katawan din, ano? So, Oo. kung paano ang proper. So, dapat proper ang push-up na ipo-perform, mga katropa, no? So, sa loob ng 2 minuto, kung sino ang pinakamaraming push-up na magagawa sa aming tatlo, representing Navy, Army, and Air Force, so kung sino makahula or makapagbigay ng tamang sagot, ay bibigyan namin ng load, no? Load, 50 pesos load 50 kada pesos event. load, no? Oo. So, kada event yan. Let's say, ang boto nyo sa mananalo sa push-up is Air Force, which is tama naman talaga, Air Force. So, comment nyo lang, Philippine Air Force. Yun. Kahit Kaya- ilan pa kayong mag-comment dyan, ay lahat kayo lahat mabibigyan yan ng 50 mabibigyan, pesos na load. So, kung tingin nyo naman, ang Army ay malakas mag-sit up. Napakalakas talaga. Comment ko lang, Army, sit up, ganun. Kami, baka ako na nga Hakot Awards ng event na yan. Katropa. Hindi Siyempre, kami hindi, papayag malabo, yan, malabo, katropang malabo. Nakikita natin yung katropa next episode kung sino talaga ang mananalo sa lahat ng event Ito. na yan. Ayun. For info lang, ano na din, parang bibigyan ko na kayo ng hint, mga katropa, no? Last PFT ko, parang pinerform ko lang siya last year, no?
parang let's say 68 push-ups ako and 105 sit-ups. Tapos yung takbo ko talagang boom! Ganun. Ilang minuto? Parang Makikita natin yan kung sino talaga ang mananalo. yun lang 68 no. So siguro ngayon, siguro kaya ko na siguro mga 98 push-up no. Naku, mukhang mahangin na yata dito, mga bagyo. 98? Sana bumalik yung bagyo. Air katropa. Force nga eh. Air Kaya Force. pala eh. Kaya pala mahangin eh. So yun no. Well, comment nyo na Air Force para sa push-up, sit-up, and takbo. Hindi, katropa, kung gusto nyo talaga manalo, i-comment nyo lahat Philippine Army sa lahat ng event na yan. Sigurado, mananalo kayo sa akin. Magkakaroon kayo agad ng 150 pesos. Pesos? Pesos, load. Pesos na load. Pesos. Kala ko cash prize na ipamimigay mo katropang Mark. Oo. Marami tayong cash pero load lang muna. Yeah. Napakatindi. So, kung may kailangan kayo ilapit, so, nanggaling na rin po sa representative from Philippine Army. Marami daw siyang cash. Marami daw silang cash. Oo. Kayo na. So, yun ano. Abangan sa susunod na kabanata. Yeah. Yun. So, ito, batiin muna natin ang mga taga-subaybay natin. Oo, Ano? batiin natin. Marami Sige, na una na kayo, nagko-comment mga sa atin, katropa. mga katropa. Ito din, sige, una na kayo. Sige, unahan na natin, no? Binabati ko nga pala si Reynald Kevin Valera, ang classmate ko nung high school sa Holy Spirit Academy of Bangged. At lahat ng mga classmate ko dyan sa Bangged Abra, na ngayon naka GCQ rin. Oo. So mahirap pumasok sa Abra ngayon. So mga katropa, at binabati ko rin si Esperas Gil Aldas, yan ang taga Kulyat naman. So umabot din tayo ng taga Kulyat. At binabati ko rin pala ang aking tita na nasa Texas ngayon. Texas? Oo, good. Malayo-layo na yan, Good ah. morning, Malayo-layo tita, na yan, sa ah. Texas. Kanina, Kulyat lang. Texas na kayo na. Texas na agad. Ang tropa galingan talaga is umaabot na yan ng world. Buong Worldwide. mundo na yan, Mr. worldwide na yan. Worldwide. Meron nga nung last is nag-comment, taga Saudi daw. Oo. Gusto Yun. ko yung naka-Navy, sabi. From single Kulyat na sa single Saudi. yun. Oo, kung kinontak na ni katropang ano eh. Ba't ako? Oo, so yun, ano pa sa'yo mga katropang ano? Si Katropa Ay, Omar, baka may gusto nga batiin. Mga katropa. Binabati ko si Dan Eric Soriano. Yung mga kabats ko dyan sa Philippine Navy. Tsaka si Amjadri Paragas Bintura. Ting. At tsaka kay Jason Maderse. Dismark Hermoso ng Bataan. Mga kabats ko dyan. Kumusta kayo dyan? At tsaka mga katropa, binabati ko pala ng happy birthday ang kapatid ko dyan sa Fatima Calawit, Zamboanga del Norte. Queen Rina Marinas, rin happy birthday to you. Ikaw katropang So, yun, ano? Vic. Yun, batiin ko na din yung mga nag-comment sa live stream natin no, sa Facebook. So, ito, no? Ito, una-una, katropang John Albert Sablon. Si Sir Sablon, no? Pa-shoutout. Walang problema, Sir Sab. So, yun, isang malaking shoutout kaya Sir Sablon na nanonood mula sa newsroom. Isang matikas din natin na ano yan, na Air Force. Ang galing yan, Sir So, Sablan. ito, mga pinsan ko nanonood na, Jake Barry Lopez, Rodam Lopez Jr., no? So, yun, sa lahat ng mga nakantabay, nakasubaybay sa aming live stream. At syempre, sa mga nakikinig, no, sa 1134 kHz sa AM, isang magandang araw po at binabati po namin kayong lahat. Gaya ng mga may kaarawan ngayong araw, binabati namin kayo lahat. So, yun, may gusto pa kayong batiin. Ito pa, no, humabol. Ito, classmate ko to actually, si Kat. Kabatch ko to. Philippine Air Force. Babae And, yan, sikat ka. Ha? Babae. Malamang. Yeah. Si Meow Meow. So, ito pa, no? Ito, pinsan ko din, Kuya Jojo Bautista. Ito, malayo din to, katropang Mark. From US of A din to. Oh, tingnan mo. Tingnan mo. Halos taga-US lahat, mga Kanina yung mga binabati ko comment. from Santa Rosa, Laguna. Tapos, jump tayo sa Jump US. agad. Diba? Nakalayo Ganun ng kalayo. Kanina, kung ikaw binati mo Kulyat, tapos nag-jump ng Texas. Ako Sa'yo, from Laguna, jump ng US. Mas malayo pa pala sa'yo. Malayo. Panalo ka na. So, yun mga katropa, no? Ito, inuulit namin. So, para makapag-participate ang lahat. No, ngayon pa lang nakaantabay, no? So, next episode mga katropa, ipo-perform na namin ang ating hashtag PFT Challenge
So meron tayong tatlong event dyan mga katropa, which is push-ups, sit-ups, and 3.2 kilometer run. So syempre sa push-up at sit-up, kung sino pinakamaraming mapuperform sa loob ng 2 minuto. At sa takbo naman, is kung sino ang pinakamabilis, kung sino pinakamauna sa atin. Walang oras dyan, no? Paunahan lang. Paunahan na lang. 3.2 o Kasi wala nang oras? sukat naman na eh. Nasukat na natin yung 3.2 kilometer. Kasi sukat na yung 3.2 kilometer kung gano'ng kalayo yun. Kung saan Mangyayari is start to paunahan finish. na lang tayo. So, Paunahan paunahan daw. lang. Maganda din yan. Kaya sigurado mananalo ako dyan. Yes, tama. Yun, So, parang kabayo. paki-comment down below kung sino sa tingin nyo ba ang pinakamalakas at ang let's say, pinakamabilis Oo. sa tatlong branch of service natin. Kung Army ba, Air Force ba, o Navy ba, no? So, yun lang mga katropa. At it's about time. Ang bilis ng oras. Isang oras namin kayo nakasama sa isang oras na pagalingan. So, sa ngalan po ng Philippine Air Force, ako si Katropang Vic. At sa ngalan naman ng Philippine Army, ako naman si Katropang Mark. At sa ngalan naman ng Philippine Navy, ako naman si Katropang Omar. At abangan nyo kami sa susunod na Martes. Dito lang sa Tropa Galingan! Bye-bye! Ito ang DWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.